Kadalasan ay tatlong deposito ang dinisenyo ng mga Japanese Imperial Army kung saan sila nagkampo, nagtago ng kayamanan. Kaya't triangle madalas ang ating makikitang sign at yung mga mata na may bibig na kung saan nagsasabing hindi lamang iisa ang ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa area kung saan sila nagkakampo. Kaya't ito pong mga nadiskubre ng ating ka-treasure hunter ay mga patunay na halos pare-parihas ang disenyo na may mga mata at bibig ang makikita natin. At doon po sa tatlong deposito na kanilang idinisenyo ay may mga maliliit pa na ikinalat nila sa lugar. Kaya't ito pong nadiskubre ng ating mga kababayan at nadiskubre ngayon na atin pong ibabahagi sa inyo ay mga example, patunay na may nakatagong kayamanan sa lugar kung saan nagkampo ang mga Japanese Imperial Army. Kaya't panuorin po ninyo ito. Tambahan ba ito na pagka-TH? Yan po, TH. Buwan. Yan po, TH. Ang harap ng mga batong ito. Yan. Ito po, ito ka-TH na punta doon sa may bahay. Sabi ng bahay niya, may malalim na hukay din po. At ang kanilang side po doon, parang bao. Yan bato na yan, malaki din yan bato. At kung pupunta natin sa baba dito kasi yung mga bato dito, sa bababa ng bato na yan, yung kung itsura ng mga bato dito. Yan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan sa Kabisayaan o sa Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin. Nandito na naman po tayo sa atin pong topic na ibabahagi sa inyo tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army, ang Yamashita Treasure. Isa na naman pong nakakamanghang video ang atin pong ibabahagi sa inyo at atin po itong babasahin. Bibigyan po natin ang pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo, mapanood nyo ang mga nauna kong mga videos. Kamusta po kayo mga ka-treasure hunter? Saan mang panig po sa ating bansa, maging sa ibang bansa sa buong mundo, kung saan ka man naroon, mga kababayan nating Pilipino na mahilig po manood ng Yamashita Treasure Hunting topic, adventure. Ito po ay magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang video. Ipinadala po sa atin ng ating ka-treasure hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas, kung saan po nadiskubre na naman po, marami pong mga nakadiskubre ng ating mga kababayan na nagpapadala ng video. At isa po ito pong ating isishare sa inyo na mga sign markers at atin po itong babasahin. Bibigyan po natin ito ng pinakamalapit na kahulugan ayon po sa Japanese code. At dagdagan po natin ang ating analyzation para matukoy natin kung nasaan nga ba ang itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So legit po ito, ang kanya pong ipinadalang videos ay legit na Yamashita Treasure. Sa ating pong makikita, ito po ay heart shape na may kahulugan na buried Yamashita Treasure. Rich object was buried. Kayamanan, sign po ito ng gold bars. Gold bars pointer po ito, sapagkat yung side po niya sa kabila ay tunnel, in tunnel, at saka yung sa kabila naman ay gold bar sign po yan. Yan po ay isang arrowhead, tunay po na pointer, true pointer of Yamashita Treasure, digging spot for big treasure deposit. Posibleng kung saan po naroon yung heart na yan ay mayroong duplicate sa ilalim yan kapag hinukayan kung saan po yung tulis niyan. At hindi lang iisa,
ang tinutukoy po ng heart shape na yan. Posibleng may mga kasama pa yung markers na nagsasabi pa ng iba pang deposito, sapagkat pag heart shape ay multiple deposits, marami pong deposito kapag heart shape dyan po sa bundok na yan, sa area po na yan. So ito po ay isang uri ng parang pawikan, no? Turtle shape. Big Turtle Rock means Big Yamashita Treasure and Gold Bars Pointer. Pointer po ito ng gold bars. May gold bars talaga na tinutukoy po ng malaking pagong na yan na walang paa, no? Nakatingala siya doon sa itaas or nakatingin sa gilid na may tinitingnan siya. Kung ano po yung design ng kanyang ulo at katawan ay may duplicate na posibleng yun ang itinuturo niya na doon pwedeng humukay. Yan ay parang letter D. Yan ang pinapahanap niya na design. Closed tunnel door. Isa pong pintuan na sinarados. This mean creek. Yung guhit po sa gitna na yan na design sa letter D ay creek po yan. Parang yan po ang structure ng area na yan. At yan ay creek nga. At yung tinuturo niya ay parang letter D na bato. Yun ang posibleng pintuan ng tunnel. So ito ay napakalaking letter C na ang ibig sabihin tunnel door. Pointer po ito ng tunnel. Kung saan po yan, yung tulis niyan ay nakaturo. Yung side niya ay doon yan nakaturo sa pintuan na sinasabi niya, tunnel door. Kung titingnan ninyo, para siyang arrow, no, na letter C. Doon po yan nakaturo sa isa pang pintuan. Marami pong pinto ang ginagawa ng mga Hapon. Door, pointer, no? Pointer po ito ng pintuan ng possible entrance ng tunnel sa ilalim. Doon nakatago ang kayamanan. So ito ay pointer, Yamashita Treasure Pointer, arrow. Doon din nakaturo sa side banda. So may duplicate yung design ng kanyang katawan at saka ulo. Yan ang kanya pong tinutukoy. Ito po ay mga slash at may mga meaning yan. Creek, river, at saka naka-inline yung treasure deposit, maaring na itanil nga. River po yung letter Y, creek po yung isa dyan na makikita nyo ay design po yan, parang layout ng Yamashita Treasure. Tunnel underneath, link, nakalink sa creek, no? Mayroong tunnel dyan na nakalink sa creek na nakalinya yung treasure deposit. May treasure deposit dyan po sa maliit na sapa at maliit na creek, sapa or maliit na creek nandyan. At yung sign po na yan ay 3 treasure deposit, 3, 2 maliit, no, isang malaki. Yan po ang layout niya. Nandun sa creek yung 2 hole, posibleng magkasunod na kalinya doon sa creek, yung maliit na 2, at yung isa, yung malaki, maaaring yung may heart shape, yung hugis puso. Doon malapit lang doon ang malaki na tinutukoy noong 3 parang naka-triangular na holes, naka-drilled holes. So napakagaling, no, ang pagka-design. Always po na laging 3 ang disenyo sa atin pong makikita na pinagkakampuhan ng Hapon. So ito ay disenyo din ng tunnel na nakasarado, no, sa ilalim. So diyan, malapit sa gilid, sa ilalim niyan ay may tunnel yan, lagusan, na sinarhan. Yan ang tinutukoy ng disenyo ng bato niyan. Sapagkat putol at wala nang tulis, posibleng dyan sa ilalim ay may link na sinaradong tunnel na pintuan, no? Sinarhan. So ito ay layout na naman ng Yamashita Treasure. Treasure both sides of the creek and within the creek itself. Ibig sabihin mayroong treasure mismong sa maliit na creek dyan, nakalinya, nakaline, at yan ay pointer nga, pointer arrow pointing towards treasure deposit. Maaring yung tinuturo niyan ay yung maliit na creek na nakalinya doon, may 2 doon at isang malaki sa gilid. At bukod dyan, mayroon pa siyang
tinuturo na multiple deposits ng giveaway, maaring sa mga bato yan, yung mga drilled holes pa na iba na maliliit. Yan may mga diamonds, possible diamonds na nasa mga bato. Door was closed. Pintuan ay nakasarado. Door under sign, ibig sabihin pintuan nasa ilalim, yan ay sign ng pintuan na nasa ilalim, nakatago. Yan ay design po ng tunnel. Tunnel door pointer. Nagtuturo siya ng tunnel na possible na sinarahan. No? At yung design na parang letter D, makikita niyo parang letter D na yan ay may duplicate na bato yan. Laging parang duplicate, may duplicate yung design po ng katawan ng mga markers na yan. Layout po ng area yan at ng bato na pinapahanap. So yan po ay pointer, no? Nagtuturo doon banda. At possible nandoon po yung tinutukoy niyang bato na napakalaki na hugis parang letter D na nakataob. Yun po ay isang digging spot. Digging spot po na naroon yung pintuan. Kapag nakapasok, possible na naroon yung tinutukoy na boxes of gold bars. So may sign din po ng boxes of gold bars. So nakasarado nandoon sa loob ng tunnel. At yan ang tinutukoy. Yan po ay ang pintuan. Door underneath. So klarong-klaro na napakaganda po ang ilalim niyan. Pasukan. Digging spot po. Pwede pong mag-digging dyan. Yan po ay parang napakalaking door. Pintuan sa ilalim ng creek, no? Magaling ang pagkagawa, pagka-design po ng mga Japanese Imperial Army sa area po na yan. Tiyak, nagkampo po ang mga Japanese dyan sa lugar po na yan. So yung creek po na yan na tinuturo niya ay nakalinya dyan. May sikreto dyan sa ilalim ng maliit na creek na yan. At yan po ay napakalaking parang arrow, no? Possible may entrance din dyan, digging spot din yan. Second possible entrance, pwedeng may entrance dyan. Kasi yung drilled holes na makikita mo na dalawa sa creek ay maaring ito yung tinutukoy, no? May lagusan dyan. At dalawa yung tinutukoy na deposit. Dalawang maliit dyan sa mismong sa gitna ng creek o sa maliit na sapa na yan na maliit lang ang tubig. Posibleng pinatigas nila yung ilalim, may konkreto dyan sa ilalim na nakalinya yung treasure deposit na maliit. Yung malaki kasi nasa side, maaring doon sa heart shape na nakita natin kanina ay naroon yung napakalaki. Doon ang Yamashita treasure na sobrang laki. Pero ang pintuan noon yung kanina, yung digging spot na yun. May link doon yun. Posibleng complex tunnel yan. At may mga lagusan dyan sa ilalim na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So napakagaling, napakatalino ng mga Japanese Imperial Army. Kaya't hindi po basta-bastang mapasok ang kanila pong ginawang mga tunnel, complex tunnel. Suntok sa buwan kung mano-mano lang ay talagang masira lang ang mga sign, magiba lang sapagkat hindi po basta-basta ang mga Yamashita treasure. Yung pong pagigihan natin ay yung mga giveaway, mga mababaw na given na posibleng masundot lang sa gilid-gilid or sa itaas. Pero yung deposit talaga na naka-layout dyan ay nakadesign po yan sa mga milyonaryo, bigatin at talagang may panggastos o kakayahan ang pagkuha niyan. Project talaga ang gagawin dyan. So klarong-klaro po, yun pong ating binasa, no? Na ito pong parang turtle na ito ay isang pointer ng pintuan po ng tunnel. Na yun pong sinabi natin kanina. Yun po yung tinutukoy niyan. At ayon po sa mga design niya, may mga boxes. Yung design po na may guhit ay creek yan. May ilog. So, may ano din ang ilog. Sa gilid ng ilog na yan, kung saan naroon yung napakalaking heart shape, ay may duplicate sa ilalim na mga heart shape yan. Possible na nagtuturo pa ilalim. Nandyan po ang napakalaking treasure na pagitnaan ng creek at saka sapa. Yan ang big treasure deposit. Mismong pinatungan ng malaking heart shape na yan at saka yung parang pagong dyan na nakataob
ay mayroon siyang itinatagong sikreto. So ito ngang mga yan ay multiple deposits yan, 3 deposito. Yan po ay always marami na tayong nakikitang mga ganyan ay halos pari-parihas ang disenyo na parang 3 tuldok object. 3 object was buried, 3 treasure deposit was hidden. Yan po ay lagi, no? At heart shape laging na-divide sa dalawa sa magkabilaang bundok ang multiple deposits. Pag sinabing divided into 2 treasure vaults, yung heart shape, ay masasabi nating napakalaki ang nasa loob at yung ikinalat ay marami sa paligid na naka-multiple deposits sa mga kahoy, puno. Yan po ay sinadya nila para hindi matuklasan yung napakalaki sa loob po ng kanilang itinatagong treasure vaults. Minsan pang disguise, pang lito po yung mga maliliit na kanilang nilalagay sa itaas para hindi na magsikap o pag-interesan yung pinakamalaki sa ilalim. So yan po ang ating reading sa atin pong na-share sa inyo. Na-share po ng ating kababayang treasure hunter mula po sa kabundukan ito ng Pilipinas. Kung saan man ito ay hindi na po importante yan sapagkat for safety po ng ating kababayang treasure hunter na hindi siya matukoy sapagkat delikado ang mga ganitong klasing kayamanan. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At sa nais pong magpapadala ng inyong mga video, ipadala lamang po ito sa atin pong messenger, Yusuf Yamato po. Parang nag-aruhid po. Patungo po doon sa taas. May naghuhukay po doon na malaking parang bao doon po. Malalim po yung kanilang hinukay. Ito po yung katabi ng upuan na parang heart. Kung dito po titingnan. Yan po katiits. At dito po sa baba dito katiits, ito po ang itsura ng kanilang bato. Yan po. May malalaking bato po dito katiits. Yan po ang itsura ng po, baligid niya katiits. Itong barang bato na po katiits. Yan po, katiits, upuan. Yan po, katiits. Ang harap ng mga batong ito. Yan. Bukto po ito katiits, punta doon sa may bahay. Tabi ng bahay niya, may malalim na hukay din po. At ang kanilang sign po doon, parang bao. Ito po yung katabi ng upuan katiits, parang heart po ito. Malaking bato na parang heart. Yan po. Sa harap ng upuan na to. Tulong po katiis. Ito na po ang ayan po may maliit na dots. Sa ibabaw na ito katiis yan po. Ang kanyang mga dots, 5 piraso. Na dito po may isa pa dito. Ito ba ito nakatiis? Ano kaya ito? Hindi sabihin, nakaturo po kababa. Ito yung mga tsura na ka-outfit niya. Dito po alam kung outfit po ito. Yan po itsura niya katiis. Yan po. Yan po sa baligid niya katiis. Ito yung bato, malaking bato katiis. Yan po. Ito yung isa katabi ng bato niya katabi. Ito po. Balik na dots. Yan po. Katabi. May parang dots dyan. Yan po. Yan. Yan. Ito isa bato niya katabi. Ito po. Yun. Ito katiis yung bato na to. Harap doon sa kuan. Yan po. Bato na to, hindi ko alam po kung paano, parang may ibig sabihin niya dyan. Ito po, wala naman po nakaugat sa taas.
po ang itsura ng paligid ng katiits. Yan po. Sa ilalim ng katiits. Batong ito. Wala lang po ibang sign. Ito lang po. So sa may katiits, doon po yung parang may back yung katiits oh. Sa manaunahan nitong upuan. Yan po. Yan bato na yan, malaki din yan bato. Dito po. Mga bato po dito. Kung pupunta natin sa baba dito katiits, yung mga bato dito. Ano lang po ibang sana makikita namin. Ito lang po katiis eh. Sa baba ng bato na yan. Upuan. Dito po katiis. Sa baba po ng bato na yan. Yung pong itsura ng mga bato dito. Yan po.